Sa puntong ito na nagkaroon na ng desisyon ang impeachment court, ano ang pwedeng remedies ng depensa? Pupunta ba sila dapat sa Supreme Court? Well, tignan muna natin ang sinabi nun sa holding is hindi naman kailangan very particular ha. Ang sinabi reasonable definiteness. So ibig sabihin, sinabi dun sa holding na may reasonable definiteness dito kasi in-identify yung bank accounts. Sinabi ko ano yung relative period, no? At kailangan na makita ko ano yung mga transaction na nakapaloob doon, no? So yung reasonable definiteness rule was in fact satisfied by the prosecution. Yung pangalawa is relevance. At ang sinabi ng presiding officer, relevant ito mga ito kasi para nga makita kung magkano yung pera mo bago ako pumasok sa opisina at kung nagpayaman ka nga. No? So, that is exactly the allegation in the ill-gotten wealth accusation which is Article 2. So, relevant siya sa impeachment proceedings. Pero, nag-qualify din ang presiding officer na hindi pwedeng pag may nakuha dyan, bigla ka may bagong impeachment article. Hindi pwede yon. Kaya hindi raw niya papayagan yun kasi it will violate the right to due process. Because you have to be informed of the accusations against you before evidence is obtained. No, para maayos mo yung depensa mo, kaya nga binabasahan yan, di ba? Kaya nga may information, mayroong file na articles of impeachment, so hindi pwede magdagdag ng bago dito sa proceedings sa ito, pero pwede siguro mag-initiate in the future. Having said that, ang tanong mo, Jasmine, anong bang magiging remedyo nila? Pwede siguro silang hindi kasi sila pwede mag-move for reconsideration. Ang pwede lang mag-move for reconsideration ay mga senator judges. So pwede silang magpunta sa Korte Suprema para sa petition for certiorari kung may grave abuse of discretion. Ang question is, meron bang grave abuse of discretion dahilan sa well-argued yung prepared na nga yung decision eh. And I think, syempre, presiding officer nagiging careful din. Dapat merong maganda yung pagkarason, may legal basis, may citation, para masiguradong hindi siya maaakusahan ng grave abuse of discretion. Hindi pwede makailam ang Korte Suprema sa High Court of Impeachment kung walang grave abuse of discretion. And a simple error and a simple disagreement in reasoning is not grave abuse of discretion. Actually, kahit abuse of discretion, hindi yan under ng petition for certiorari. The error and yung abuse of discretion must be so grave as to trigger yung equity jurisdiction nitong Korte Suprema. No? Given na malinaw yung pagkakahold, nag-cite ng mga desisyon ng Korte Suprema, sinabi kung bakit relevant itong mga bank records na ito, sinabi rin bakit may reasonable definiteness naman at hindi overly broad. Sa aking palagay, kahit na tumulog sila sa Korte Suprema, ay hindi ito papanagyan ng Korte Suprema dahil walang grave abuse of discretion. Ang definition ng grave, so wanton. Diba? So wanton disregard of the wala talagang pakialam, walang pakundangan. Nakita maganda yung reasoning so hindi mo pwedeng ma-accuse si Chis Escudero dito sa kanyang reasoning na wala siyang pakundangan, hindi grave, hindi so wanton so as to trigger the equity jurisdiction of the Supreme Court.